Katulad nung ginagawa ko po pag ako ay MC, makikilala pa natin ng mas higit si Lola sa pamamagitan ng, syempre, ng mga nakaraan mga apo mga apo. At yung tatawagin ko ngayon ay import ito Kararating lang. Kararating niya lang at kanina lang ako parang umiiyak-iyak pa siya Tinatawagan ko si Kuya Imart para sino ba si Lola sa kanyang buhay. Naging mabuti bang Lola si Lola Basyon kay Kuya Imart? Right. Members property. Oh, okay. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Ayun. Walang iyakan bro. Wait lang pa. Buwelo pa. Ayun, nagpapasalamat ako dahil ngayong gabi, nandito tayong lahat buhay at may lakas at hininga. Sino ba sa akin? Si Lola. Dito Ayun, yung unang-una, number 1 sa akin, yun nga, yung siya yung nagpakilala kay God sa atin, yung faith. Siyempre kung ano yung ugat, siya yung buong ano. So, yun nga, kung siguro kung wala si Lolo at si Lola, hindi ko alam kung ano yung direksyon ng buhay namin, ng pamilya namin, especially. Tapos, isama ko na rin si Lolo kasi nadatnan ko yung dalawa na ano talaga, hindi naman nagkahiwala yung dalawa na yan. Kaya, yung mga natandaan ko lang, nung Tinder ako, sila yung nag-alaga sa akin. Pero saglit lang naman panahon yun, siguro nung sila nanay ay pumunta naman Buraw, tapos ako nag-aral dito. Naging batang bukid ako, parang Tarzan. Ay kasi maraming tao din sa bahay, tapos sila yung nag-alaga sa akin. Ay, tuwing papasok ako, wala kaming orasan doon sa sa bukid. Ang inaano lang namin doon yung mga huni ng ibon, huni ng mga hayop. Yun yung pinaka-oras namin nila Lolo at Lola pag papasok na ako tapos pag uwian na. Yun lang yung tinatandaan namin. Ayun, siyempre pag bata ka wala ka pang problema, ganyan. Kung pag napaka-peaceful pa ng isip mo. Yun, wala akong natandaan na sobrang kakulitan ko yung pinagalitan nila akong dalawa. Yun talaga yung natandaan ko sa kanila. Kaya sobrang kulit ko na sumasama ako kahit hindi ako payagan na magtatapos si Lolo sa bukid, yung maglilinis ng bukid namin. Sumasama ko sa kanya kahit siyang kalam-alam sa likod na ako, muntik na ako mataga ng gulok, buti magaling umilag. Kung hindi, kwento na lang sana. Tapos, walang hindi kayo masyadong bumibiro ng pagkain nun kasi sipag sila magtanim kahit sana kami kumuha yan ng pagkain, may makakain kami, hindi pa usang ang pera nun puro libre naman mga pagkain doon sa bukid. Tapos, kasama ko na rin si Lolo kasi na-miss ko na siya ng sobra rin. Kasi tuwing magtatrabaho ako, minsan napapalayo nga. Sobrang miss ako kay Lolo. Ay, sabi niya sa akin, ako daw yung pinakaburito ng apo. Tapos hindi ko mabait dahil hindi ko naman tinataas yung sarili ko. Pero, syempre, pag narinig mo naman yun sa mga matatanda, lumalaki yung tainga mo. Kaya kahit na mabait, binabaitan ko na lang. Siyempre sobrang kung ano yung sinabi kasi ng tao sa huwag lumabas sa bibig nun, siyempre talagang payanindigan mo nga yun kung bagay. Kahit makulit ako, makulit pala, at sabi niyo ako pinakamabait bait-baitan ako dito. Ay, sobrang miss ko lang yung dalawa tuwing galing kasi akong trabaho. Ayaw kong magbanggit ng halaga pero tutulong sa dalawa kasi siyempre, naman natin yun free will natin yun English. Sana ko ba yun? Nang pag-aabutan ko yung dalawa ng kahit magkano halaga. Gusto nilang ibalik sa akin. Mas kailangan ko daw.
Pero sabi ko sa kanila, ano yan, Lola, kitain ko naman yan. Yan para sa'yo talaga yan, yung pinag sa iyo. Wala ko yung kapalit, isang yakap lang, sabi ko. Kaya trabaho ako, tuwing tatabag sila sa akin, ayoko sagutin. Kasi hindi na mapag-focus. Ngayon pa, ang hirap ng trabaho dun sa Manila. Ayoko lang siyang sagutin tuwing may mga video sinasend sa GC. Kasi, yun nga, parang nawawala ako sa focus, nag-drive pa naman, delikado. Ayun. Gusto daw awin tayo ni Lola. Nung time na sinend sa akin tita yung kung ano daw yung gusto kong pasalubong ni Lola. Nung 15, ako sa Shopee na bumili ako ng regalo na relo. Tapos nung 15 na, inayos ko siya. Kasi alam ko lang kay Lola yun eh. Tapos bigla na lang nasira, tapos hindi ko na siya naayos. Tapos, nalaman ko sa GC na para si Lola. Hindi ko alam kung nagkataon ba yun o nagkataon lang. Ayun, pero dinala ko pa rin siya kahit sira. Ibipay ko pa rin sa kanya kasi yun yung niya sa akin. Request eh. Ayun, sobrang na-miss ko lang sila Lola. Sobrang kapagmahal nila. Tapos, parang hindi ko sila nakitang nagalit sa mga apo niya or anak. Or nanigaw ganyan. Control ng kanilang emosyon. Kaya nilang kontrol. Sobrang sisipag at maalaga. Tapos kung may mga problema naman ako, lumalapit rin lang ako sa kanila. Isang yakap lang parang nawawala na pag kinukulit ko sila ganyan. Pag magluluto ako, kahit konti lang yung ulam namin, hindi ko kinakalimutan sila wala kasi kahit hindi na ako kumain ng basta mabigyan ko lang siya, tingin ko yung luto ko sa akin. Yun yung namimiss ko pag kasi gusto ko siyang lupas, kaya yung mga pang physical na ibigay ko sa kanya, dapat mabigay natin kasi pag wala na siya, hindi na natin magagawa yun. Especially kapag ganun din sa magulang natin, dapat pag nandiyan pa sila, paramdam natin sa kanila na kung gaano sila kahalaga sa atin. Kasi kapag wala na sila, wala na tayong magagawa. Control lang. Kaya pagdating naman sa mga gawain ng Panginoon, grabing dedikasyon din niya ni Lola kasi ang tanda kayo. Talaga ng attendan yan, bilat kaya nila. Kahit pa umakyat sa bubong yun si Lolo, kaya niya yung mga natandaan sa kanya puro magandang gawain. At para sa Panginoon, sobrang active nila, hindi mo sila makita, magreklamo, basta go lang sila sa gawain ng Panginoon. Sobrang blessed na blessed kami yung pamilya namin dahil sila yung naging lola at lola namin. Kung buhay man si Lola ngayon, sasabihin ko sa kanya, sobrang may-miss ko siya. Tama na siguro yun. Ako po sa nakaluwa eh. Yun lang po, maraming salamat po. Tulad ko kay Lord. Ba't naiyak po kayo? Nagtanong eh. Parang nagpupunas halos lahat eh, Sige po, ang sunod kong tatawagin ay, alam ko, close din to kay Lula Basyo. Si Kuya Sai. Ay, sabi daw, sasalita daw siya, request niya kami. Paiyakin mo din sila. Paiyak. Sige, yan, salamat po sa lahat ng nandito. Hindi, masilaw lang sa pagkarama sa amin. Anong introduction mo ya? Yung way back tayo, simula pagkabata, sa bukid muna. Pero mga 5 minutes lang to. Kapag sa bukid, pag kami gagala nila kay Rogen, nagapang kami, nangahampas kami ng mga gulay niya nila Lula. Tapos hindi siya nagagalit, parang lang, pinapabayaan niya lang kami. Then kapag
wala sila mama, lagi kami napunta doon. Basta kami lang lagi ni Kuya Rugin yun, magkasama. Mag-uling kami, sila lola, si lolo, katulong namin. Grade 6 pa lang kami nun. Hustling na kami nun eh. Uling, nag-uling kami, mga 5 sako na uling namin. Tapos, ang tagabantay namin, silang dalawa, kami ni Kuya Rugin tulog. Tapos kapag ka naguguho yung lupa, sila na nagpapala, pagising namin, okay na. Then, may tampo ako kay Lola nun, time na yon. Nanguha kami ng mga nyug nila kay Rugin. Kala ni Lola, inakyat namin. E di nagsumbong kay Mama, na inakyat daw namin, tapos kinalat-kalat lang namin, di daw namin inuwi. Pagka uwi ko naman, pinalo ko ni Mama. Hindi naman kasi ako madahilan na tao, hindi ako nagpapaliwanag. Kahit mali yung sabi ni Lola, hindi na ako nag-mic, baka masaktan pa ako lalo. Kasi hindi na ako nagdahilan. Hindi naglayas-layas ako. Hinanakit ako kay Lola. Makatakita lang kita Lola. Mag-ano talaga ako sa'yo. Mag-complete talaga. At salamat sa Panginoon dahil hindi na nahirapan si Lola at umuwi na rin sa feeling ni Lord. At si Lola yung ma-appreciate yung tao. Hindi ay. Bigyan mo yan na napuwing ako ng bigyan mo. Bigyan mo yan kahit maliit lang na bagay. Pera, lalo sa pera. Magbigay ka yan, hindi niya makakalimutan yan. Kasi gawa ganito talaga boses ka pag gabi na. Nang grade 9 kami nun, lumakot kami. Pagbalansi namin, binigyan ko si Lola. Medyo malaki din eh. At itong gamo-gamo naman. Itong mga malakas pa si Lola nung in-interview ko pa sa about sa project namin eh. Sobrang tagal na ng grade 9 ay third year college na ako. Lagi niya pa rin pinapaalala sa akin yung binigyan niya pagbili ko ng gatas. Pagbili ko ng gasol. Tapos ako yung apo niya na hindi daw siya nangiyang utusan ako. Eh di minsan hindi na nagpapakita pa utusan na naman ako. Pero hindi ka pa rin matayos, sa isang linggo dapat 5 beses o mga bisita kay Lola. Kasi mag-isa na lang pag kakwentuhan, pagtulog yan. Kahit anong pagod yan, ginakasal ko pa rin. Ginigising ko, ginigitarahan ko, kahit tulog. Tapos magigising yan. Dito ka na naman, mga gano'n naman yan. Tapos umangurat. Nagkape ka na. Sabi, ay hindi pa nga pa timplahan mo ako dyan. Joke daw ako ang timpla din siya. Tapos kapag lagi siya nagpapaalala sa akin. Nagpapasa kasi lagi ang Bible yan. Kapag napunta ako. Natanong yun ako lagi about sa spiritual. At yung time na may siya. Sabi ko kanya lagi ko nakamusta eh. Kada makita, nakamusta ka. Okay lang ito eh. Pero nagdaday lagi na may masakit doon sa ganito niya. At sabi ko, nagagaling din yan. Sabi niya. Kasi yung dati mong sakit, gumaling dahil sa laway. Nagkwento sa akin yung laway, yung panis yun na laway, ginaganda niya daw sa niya, kada umaga. Sabi ko ayos yan, tapos na prayer na lang daw ang kanyang gawa. Tapos yun, yung sa laway yung ginaganda yun sa kanya, may sakit pa siya dati dito eh, parang yun, kumaling daw yun. Tapos yun, okay na, nasusa na ako. Yung mahina na siya sabi ko, Lola, kapag umuwi ka sa Lord, iyak man ako pero kunti na lang. Alalahanin ko si Sai. At
yun nga, salamat sa Panginoon dahil kahit nahirapan si Lola nito, patuloy pa rin yung pag-comfort niya sa akin. At yung mga bagay na hindi ko nasabi sa kanya dati, sinabi ko na yun yung pinakalas na ramdam ko na eh. Kasi pag nawala na yung partner mo, maranda ka na. Nawala na yung partner mo, alam mo, susunod ka na dyan. At sabi ko, Lola, hindi na ako kaiyak, maiyak man ako, konti na lang. Tapos yun, yung si Lola talaga yung pinaka na